So guys, bago day, so meron tayo ditong tanggap PS4 Pro. So ito is for downgrade kasi yung version niya is nasa 11.02 lang. So titingnan natin yung system version niya, then titingnan din natin kung hanggang saan siya kaya i-downgrade. Then importante mamit niya yung requirements natin na IC na Syscon A01 para mamit natin yung requirements. So punta tayo dito sa notification. Then tingnan natin kung anong pinakababang firmware siya na update bago nag 11.02. So ito siya. So bago siya naging 11.02, so dumaan siya sa 10.50. So pwede tayo mag-downgrade hanggang dito lang. So let's go. So ngayon naman is titingnan natin kung compatible ba yung Syscon chip niya para sa ating downgrade. So dapat nasa A0 yung kanyang chip. So tingnan natin. So ayan. So ito siya A05, so compatible ang ating Syscon. So simulan na natin. So una natin gagawin is i-back up muna natin itong BIOS, din i-reprogram natin para sa patch. So ngayon ito na siya, so naka-wirings na siya. So i-back up natin to gamit yung programmer na CH341A at saka yung software na Syscon Tools. So ngayon ang gagawin natin is i-program natin to kung madidetect ba to sa laptop. So try natin i-detect yung BIOS. So ayan, na-detect na yung BIOS. So i-check ko muna kung ano ang sakto niyang item code. So gamit yung microscope, so nakikita natin ito yung BIOS natin. So click na natin yan, then i-back up natin. So i-read natin siya. So try natin i-read. So na-read na siya. Ayan, lumabas na yung Sony. So antayin na lang natin to matapos mag-back up. So dalawang back up yung gagawin natin. Ayan, success yung pag-back up natin ng BIOS. So ang gagawin natin is ipapatch natin yung BIOS para sa downgrade. So ito na yung BIOS natin. Ayan, Toshiba, then tama. So yung ano niya 10.50. So ngayon ito yung gagawin natin is switch core OS natin for firmware base. So select natin yung 4. So ano yung pinaka-latest niya, so nasa Pro tayo. So ito yung siselect natin, yung 3. So try natin yung number 3. So ito na siya. So siseparate natin yung file. So click natin yung Y. So hindi natin ipa-flash yung IC kasi yung gamit natin is CH341 na programmer. So cancel na lang natin. So ito yung ano natin. So ito yung bagong BIOS natin. Then ito yung ipa-flash natin. So ipa-flash na lang natin to. Then i-dump din natin yung BIOS. Iba-back up din ipa-flash natin to. Then iba-back up natin yung Syscon mamaya. So exit. Now so ayan, binaback up na niya yung na-patch natin. So ito yung na-patch natin. Then naka-write na niya sa BIOS natin dito. So ayan, na-running siya. So nag-iilaw yung flashing. So ayan. So ayan, natapos na natin i-back up yung BIOS. So ang gagawin naman natin is ito naman Syscon i-back up natin. Ayan naman is i-back up natin yung Syscon firmware gamit yung Syscon Tools natin. So ayan. At ang programmer ng Syscon Tools natin ay gagamitin natin yung PS4 Syscon Tools. So ang gagawin natin is i-back up natin yung Syscon. So connect natin. So ayan. So ayan, successful yung connection natin. So baback up na lang natin to. So click natin tong OK. Then yung pagsiba ng files. So dito kay so dito natin i-save yan, Syscon. So magbaback up tayo ng dalawang files. So start na natin. So ayan. So antayin na lang natin yan matapos. So natapos na natin i-back up yung Syscon niya. So ang gagawin natin is ipapatch naman natin yung Syscon para ma-revert na natin yung firmware niya at ma-install yung lower firmware. So ito na yung firmware ng Syscon. Yan. So titingnan natin. So ito siya, probably patchable. So 36 records found siya. Then dito tayo mag-select tayo number 2 para sa revert. Tapos siya na ang magre-recommend kung anong best option natin. So
recommended method is B. So yun yung recommended method, so yun yung isi-select natin. So number 2 tayo, method B. So ayan, so meron na tayong syscon na nakapatch. So idadump na lang natin to gamit yung syscon reader natin at writer. So write natin yung napatch natin na syscon. So ito na siya, then click na lang natin yung start. So may warning siya, so you're about to erase and rewrite a dangerous area that can be lead to breaking your syscon chip. So click natin yung yes kasi yun yung gagawin natin. So ayan, so nagra-write na siya, so antayin na lang natin to matapos, then try natin i-boot. So ayan, so written and verified successfully yung syscon natin. So ibabot na lang natin to, yung PS4 tingnan natin doon sa monitor kung maghahanap ba siya ng firmware 10.50. So ngayon is moment of truth tayo kung hanggang saan siya pwede ma-downgrade. So nagbubot na yung PS4 Pro, then ayan, so ito na. So click natin yung PS button. Ayan. So ayan, so hanggang 11.0 siya pwede ma-downgrade. So at least sa 11.0 natin siya pwede ma-downgrade. So okay na yung unit, close na lang natin, then install na lang natin ng firmware na 11.00. So yun lang guys. So from 11.50 so hanggang 11.00. So success yung downgrade natin.